It's been so long. Namamanghang sambit ni Ira habang naglalakad sa tapat na airport ng Naiya. Tinanggal ng dalaga ang kanyang shades at nagmasid-masid sa paligid. It's so good to be back. Natutuwa pa niyang sambit at kinuha ang kanyang cellphone upang mag-take ng selfie at ipost agad to sa social media. Ilang taon din siyang nanatili sa States. Simula nang ipatapon siya ng pamilya doon at ngayon lamang ulit siya nakabalik sa Pilipinas. Maaalala pa kaya ako ng mga kaibigan ko pag pinuntahan ko sila? Nagtatakang isip niya. Dahil sa tagal ng panahon, duda siya na may makakakilala pa sa kanya. Lalo na't malaki-laki rin ang pinagbago niya. Napansin ni Ira na merong papalapit sa kanya na isang lalaki na nakakulay itim. Excuse me, Miss Ira? Pagkumpirma nito kay Ira at ngumiti naman siya bago tumango. I guess ikaw na yung sundo ko, right? Tanong ng dalaga at tumango naman ng lalaki sa kanya. Akin na po yung gamit niyo, ma'am. Ipagdadrive kita sa kondo mo. Sagot ng lalaki, kaya natawa si Ira nang banggitin ang kondo niya. Handa na agad ang kondo niya kahit wala naman siyang pinahandang kondo. Lalo na ang kanyang pamilya. Paano kaya nangyari to? Kahit na inaasikaso si Ira ng kanyang pamilya, hindi siya natuwa. Bagkus, natawa lang siya. Pinadala ka ba ng stepmom ko? Tell her hindi ko kailangan ng kondo. Sa mansyon ako uuwi. Diretsahang sambit niya at naglakad palayo sa lalaki. Hindi man lang lumingon ng dalaga sa lalaking pinadala ng stepmom niya. Alam ni Ira na pinadala ang lalaking yun upang kontrolin ang bawat kilos niya at malaman ng kanyang stepmom kung nasan siya sa kasalukuyan, isang bagay na hindi niya papayagan. Nagawa man niya ang bagay na yun sa akin noon. Well, hindi na ako bata ngayon. Aniya sa isip habang nagtatawag ng taxi. Nang makahanap ng taxi si Ira, agad itong sumakay sa loob. Nagulat ang taxi driver bago ito nagmaneho. Excuse me po, executive po ang residence na yun. It's okay, I'm part of the family. Sambit ni Ira, tatay ko si Mr. Gilbert. Pakilala niya? Dahil mukhang duda pa rin ang taxi driver. Ganun po ba, miss? Naku, condolence po sa pagkawala ng papa niyo. Magaling pa naman siya negosyante. Ngumiti si Ira sa sinabi nito. Salamat po. Tipid niyang sagot at di na muling nagsalita pa. Akala ko pa naman isa lang ang anak ni Mr. Gilbert. Isa lang kasi ang lagi ko nakikita sa mga interview. Sambit pa ng driver. At agad na nakaramdam ng inis si Ira. Hindi inis sa driver kundi kay Luna, ang babaeng tinutukoy ng driver. Dalawa po ang anak ni Papa. Ako at ang nakatatandahang kapatid. Parang hindi kayo magkamukha ng kapatid mo. Hindi po siya ang tinutukoy ko. Anak sa labas si Luna. Pagkukwento ni Ira at napangiti nang banggitin ang bagay na yon. Mabuti na lamang napigilan niya ang pagsasabi ng hindi maganda. Pagdating niya sa mansyon, napangiti si Ira na makita ang labas ng kanilang mansyon kung saan siya madalas naglalaro kasama ang kanyang ina noon at ng mga haklos na kasambahay. Tuwang-tuwa siya na makita ang maganda at malinis na garden na paborito niya. Pagpasok niya sa loob, binati siya ng mga kasambahay na nakakakilala pa sa kanya. Pati ang mga driver at hardinero na naabutan ni Ira noon, binati rin niya at binati rin siya nito pabalik. Ang laki-laki mo na, Ira, napakaganda mo. Tuwang-tuwa na sabi ng head ng mga kasambahay na si Miss Beth. Naku po, maliit na bagay. Natutuwang sagot niya at inayos ang kanyang buhok. Napatawa naman si Miss Beth sa kanyang ginawa at pansin na nagbago na ugali ni Ira dahil naging confident ang babae sa kanyang itsura.
Hindi ako makapaniwala. Parang dati ang liit lang ni Ira, no? Patakbo-takbo rito, ang gulo-gulo. Pagkukwento ng hardinero at nagtawanan ang mga kasama nito. Naaalala ko dati nabasag niya yung malaki na vase dito, oh. Tinuro pa ni Miss Beth ang vase sa gilid ng malaking TV. Akala ko pagagalitan siya noon ni Miss Sonia. Buti na lang mabait si Miss. Napangiti si Ira nang banggitin ng tagaluto ng bahay ang pangalan ng kanyang yumaong ina. Oo nga eh, naalala ko tuloy. Tuwing hapon, nagbe-bake si Miss Sonia tapos bibigyan nila tayo ng niluto nila. Saad pa ng hardinero. Naalala ko po yun. Pinipilit ko pa nga kayo na sabihin na masarap yung binay kong cookies o di kaya muffins kesa sa mama ko. Natatawang sambit ni Ira at nagtawanan ng mga kasama niya. Ngunit pansin niya na naging seryoso bigla ang facial expressions ng mga ito. Mag-asikaso lang muna kami, Ma'am Ira. Paalam ni Miss Beth at niyakap ang babae. Condolence sa papa mo ha, andito lang kami lagi para sa'yo. Bulong ni Miss Beth at hinimas ang buhok ng babae. Ngumiti lang siya at nginitian ito. Pagkatapos iniwan siya ng mga ito sa sala. Ira? Rinig na rinig niya ang bati ng stepmom niya na si Luisa. Hello? Mahinang sambit ni Ira at nilingon ang stepmom niya. Ngumiti rin si Luisa at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Ang unang napansin ng babae ay ang nagbagong style ng pananamit ni Ira at hindi yun nagustuhan ni Luisa. Sana naman next time, appropriate ang kasuotan mo. Lalo na at batid mong may mga lalaki sa bahay na ito. Nakangiting sambit ni Luisa. Kaya napangisi si Ira bago tumawa. Wala akong pakaalam sa mga lalaki sa paligid ko. At isa pa, bakit ako mag-a-adjust sa kanila? Kung bahay ko ito. Madiin ngunit nahangitiring sambit niya at inabot ang bagahe sa isang kasambahay upang iakyat sa kanyang silid. Nagtatakang tinignan ng kasambahay si Ira at Miss Luisa. Saan ko po ilalagay ang gamit mo, Miss? Nag-aalangan itong saad, nagkanda utal-utal pa. Halatang nagtataka ang kasambahay. Sa kwarto ko, sa third floor sa dulo. Pagbibigay direksyon ni Ira at napaisip kung naroon pa ba ang kanyang silid o may mga gamit na nakalagay na doon. Pero naroon po si Miss Faye. Nagtaka si Ira sa sinabi ng kasambahay dahil hindi niya kilala kung sino si Faye. May bago akong kapatid? Sarkastikong tanong ni Ira kay Luisa. Faye is Luna's friend. You can temporarily sleep in the guest room or magkondo. Hindi pinatapos ni Ira ang suggestion ni Luisa. Yaya, please take Faye's stuff out of my room. Pakilinis na rin agad-agad since I'll be staying in my room again. I don't want to see anything unfamiliar inside my room. Bilin ni Ira sa kasambahay. As for this, pwede naman na sa guest room muna ang mga gamit ko. But I'm expecting my room to be ready before 6 p.m. Thank you. Dagdag pa ni Ira at saglit na binalingan ng kanyang stepmother. Ngumiti ang kanyang stepmother kahit halatang naiirita ito. You can stay naman sa kondo. Thank you, but I'd rather stay in my own home. Saad niya at naglakad papasok sa guest room. Pansin na pansin ni Ira ang pagbabago sa loob ng kanilang tahanan. Napakaraming mga paintings sa pader na hindi pamilyar sa kanya. Pati ang pwesto ng kanilang furnitures ibang-iba na rin. Lubusang nanibago siya sa loob ng tahanan niya. Ngunit desidido si Ira na manatili dito kahit na may sama siya ng loob sa kanyang stepmother at stepsister. Ilang minuto makalipas naisipan ni Ira na magtungo sa tahanan ng kanyang ate na si Sarah. Hindi tinanggap ng babae ang sasakyan na binigay ng kanyang stepmother. Kahit ang driver, hindi niya rin tinanggap. Hindi nais ni Ira na magkaroon ng utang loob kay Luisa. At isa pa, wala ditong tiwala si Ira. Tumawag siya ng taxi
upang ihatid siya sa bahay ng kanyang kapatid. Tuwang-tuwa ang ate ni Ira na makita siya ulit. Hindi rin makapaniwala si Ira na meron ng sariling pamilya si Sarah, isang mabuting asawa at isang 4 na taon na batang babae na anak nito. Ikaw, wala ka pang balak na mag-settle down? Interesadong tanong ni Sarah sa kapatid. Wala ka bang boyfriend sa States? Baka naman umuwi ka lang ng Pilipinas para magpakasal. Dagdag pa ni Sarah. Ate naman, alam mo naman na wala akong balak mag-asawa. Umuwi ako para makipaglibing kay Papa, na hindi ko alam ang ikinamatay. Dagdag pa ni Ira at sinamaan ng tingin ni Sarah ang kapatid niya. Inatake sa puso si Papa. Parang ayaw mo maniwala. Nagtatakang sambit ni Sarah. Ba't naman ako maniniwala? Hindi ko naman alam na may sakit si Papa. Paano mo nga malalaman? Wala ka naman sa Pilipinas. Malamang, pinatapon ba naman ako sa States? Pabalang na sambit ni Ira. Meron pa rin siyang sama ng loob sa kanyang ate. Hindi man lang siya nito pinaglaban nung ipatapon siya sa ibang bansa. Look, Ira, alam ko iniisip mo. Pero ang stepmother natin at si Luna, inalagaan nila si Papa. Oo, kasi mayaman si Papa. Pero sa tingin mo kung mahirap si Papa at wala siyang pera at kumpanya? Tingin mo ba may paki sila sa tatay natin? Hindi ko alam kung ano nangyari habang wala ako dito. Pero bakit parang kumakampi ka sa kanila? Naiinis na tumayo si Ira at kinuha ang kanyang bag. Ira, wala akong kinakampihan. Sambit ni Sarah, na gustong pigilan ng kapatid sa pag-alis. Well, bakit wala? Ate, dapat ako ang kampihan mo. Magkapatid tayo. Di naman porket magkapatid tayo, dapat lagi ako nasa tabi mo. Malaki ka na. Nung pinatapon nila ako sa States, bata pa ako. Mag-isa lang ako nun. Di ka man lang nag-effort na pigilan sila? Hindi na napigilan ni Ira ang kanyang sarili at nilabas niya ang kanyang hinanakit. Ate, mahal kita. Ayoko makipagtalo sa'yo. Pero hindi ako umuwi para lang mag-hi at mag-hello sa kanila o sa inyong lahat. Yung kwarto ko sa mansyon tinitirhan ng kaibigan ni Luna na yon. Ha? Sino ba sila sa tingin nila? Inis na tanong ni Ira. You can stay here. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa kanila. Alok ni Sarah tinuro ang paligid ng bahay nito. Umaasa na mas pipiliin ni Ira ang tahimik na buhay gaya na sa kanya. No, ate. That mansion is certainly mine. Nakapangalan yun sa akin. Pamana yun sa akin. Hindi ako papayag na mapunta sa mag-ina na yun ang mga bagay na dapat para sa akin. Naintindihan ko kung ayaw mong sumama sa mga ganitong pangyayari o gulo. I respect that because I respect you. Pero sana, respetuhin mo rin ang desisyon ko. Gaya ng sabi mo, malaki na ako. At sinisigurado ko sa'yo na alam ko ang ginagawa ko. Huminga ng malalim si Ira bago ngumiti sa ate niya at nagpaalam na rin sa kanyang pamangkin bago tuluyang umalis sa bahay ni Sarah. Dahil ngayon na lamang ulit nakauwi ng Pilipinas si Ira, naninibago siya sa paligid at mga buildings. Dumaan siya sa dati niyang paaralan, na ibang-iba na ngayon kumpara sa huli niya itong nakita noon. Bago magtungo sa libing ng kanyang ama, dumaan muna siya sa libingan ng kanyang ina. Nilinis ang maruming puntod nito, na halatang matagal nang hindi binibisita. Nagsindi ng kandila si Ira at naglagay ng bouquet ng bulaklak para sa kanyang ina. I miss you so much, ma. Sorry hindi kita nabibisita. Paghingi niya ng tawad habang hinihimas ang puntod. Siguro miss mo na rin ako, no? Ang pinaka-cute mo na anak, Natatawang sabi pa niya at nakipagkwentuhan sa kanyang ina habang nakaupo sa gilid. Nagpaalam na rin si Ira na magtutungo na siya sa libing ng kanyang ama. Masama ang loob niya dito dahil hindi itatabi ang puntod ng ama sa puntod ng kanyang ina. Nagulat si Ira na makitang wala na ang taxi na kanyang inupahan, kaya't napilitan siyang maglakad-lakad kesa maghintay na lamang ng sasakyan. Tuwang-tuwa siya nang makakuha ng taxi patungo sa destinasyon niya. Ngunit napansin ni Ira
na ilang minuto pa lang siyang nakakasakay, pasulyap-sulyap sa cellphone ng taxi driver. Bago ito, ipababa sa taxi. Wait, what? Init na ang tanong ni Ira, ngunit wala na siyang magawa dahil nagpupumilit ang driver na lumabas siya. Kinuha niya ang cellphone upang magtawag ng bagong taxi driver at napansin ang patak ng ulan na bumabagsak na mula sa langit. Napamura siya at inis na tumakbo upang maghanap ng silungan, ngunit wala siya makita. Kahit ano na may bubong. Hindi rin ganun kapamilyar sa kanya ang lugar, kaya kinakabahan siya at naiinis. Hanggang sa tuluyang lumakas ang ulan at nasa gitna lamang si Ira na pinipigilan ng sarili na umiyak sa sobrang inis. Tatawagan niya sana ang kanyang ate, ngunit nagdalawang isip siya dahil sinabi niya kay Sarah na malaki na siya. Papatunayan niya ito. Tama, malaki na ako, kaya ko to. Bago pa siya mawala ng pag-asa, may isang kulay brown na sasakyan na huminto sa harapan niya. Isang sasakyan na alam ni Ira hindi taxi. Bumukas ang pinto at pinunasan ng babae ang muka upang makita kung sinong nasa loob. Ngunit hindi niya maaninag ang magandang lalaking nasa loob at nagmamaneho ng sasakyan. Nakahawak ito sa steering wheel. Binuksan ng lalaki ang pinto, ngunit dito pinansin ni Ira. Naglakad lamang siya palayo at dahan-dahan namang sumunod sa kanyang sasakyan. Get in! Do I look stupid, mister? Whatever your name is? You're Ira, youngest daughter of Mr. Gilbert. Sigurado akong di ka tanga. Nagulat si Ira sa sinabi ng lalaki. You know me? Nagtatakang tanong ng babae at muling binuksan ng lalaki ang pinto para sa kanya. And I also know where you're going. Ihatid kita. Name? I need your name. I'm Matt. Diretsong sagot ng lalaki at inoffer ang kamay nito para sana makipag-shake hands kay Ira. Hindi tinanggap ng babae ang kamay ni Matt. Ngunit pumasok siya ng sasakyan nito. Habang nasa loob ng sasakyan, may halong pagtataka at pagdududa si Ira sa misteryosong lalaki na Matt ang pangalan. Tahimik lang ang binata, hindi nagsasalita, kaya't hindi na rin siya kinausap ni Ira. Hindi nagtagal, nakarating din ang dalawa sa sementeryo at nakita na tapos na ang libing ng tatay ni Ira. Unang beses nakita ni Luna si Ira at gulat na gulat ito dahil kasama niya si Matt. Si Matt ang lalaking gusto ni Luna. Pagbaba pa lamang ni Ira sa sasakyan ni Matt, pansin niya ang titig ni Luna. At nang mapagtanto na gusto ni Luna si Matt, hindi napigilan ni Ira ang matawa. Thank you for today. Pasasalamat ni Ira sa lalaki. At naglakad palayo, lumapit si Ira sa stepmother niya. You're late. Sambit ni Luisa. Just had a little problem along the way. Ani Ira na may pagdududa. Hinayaan ni Ira si Luisa noong araw na yon na ito ang mag-asikaso ng event. Napanood pa ni Ira ang isang edited video kung saan binanggit ang pamilya ni Gilbert, ngunit hindi sila kasama ni Sarah doon. Isang bagay na kinagalit niya at napansin na walang pakialam ang kanyang kapatid patungkol doon. Inis na inis si Ira na umalis na lang sa event at maagang umuwi, kung saan pagbalik niya sa mansyon mas lalo siyang nainis. Dahil kahit wala pa sa mansyon na mag-ina, damang-dama niya ang presensya ng mga ito. Maaga siyang natulog, kaya't hindi niya agad nakita ang mensahe sa kanya ng personal attorney ng kanyang papa. Kinabukasan maaga siyang nagising upang mag-jogging sa kalapit na park sa kanilang lugar kung saan silang dalawa na hindi sinasadyang magkita ni Luna. You're here. Sambit ni Luna kay Ira. Hindi naman siya sumagot. Welcome back, Ira. Pasensya na. Hindi kita agad nabati kahapon. Busy kasi ako masyado. Anyway, kamusta sa States? How are you there? Pagbubukas ni Luna ng conversation, habang sinasabayan ang takbo ni Ira. Excuse me, I'm busy. Masungit na sagot ni Ira
at tatakbo na sana ngunit hinawakan siya ni Luna sa braso. Don't touch me! Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi sumagot si Luna at hinayaan lamang si Ira na makatakbo palayo. Ilang oras makalipas, bumalik na si Ira sa kanilang mansyon. Nakita na naghahain na ng almusal ang mga kasambahay. Good morning po. Magalang na bati ni Ira. Nang mabasa niya na kailangan niya makipagkita sa attorney ng yumaong ama, hindi siya nagdalawang isip na makipagkita doon sa loob ng kanilang mansyon, kung saan nakatingin si Luisa na halatang hindi gusto ang naririnig sa bibig ng attorney na kay Ira ipapamana ang mansyon at ang kumpanya. Nakangiting nagpasalamat si Ira sa abogado hanggang sa lumabas na ito ng kanilang pamamahay. You heard that? Diba? This is my house. And I'm only giving you a day to pack up and leave. Diretsong sambit ni Ira na hindi inaasahan ni Luisa at Luna. You're mistaken, dear. Hindi siya ang private attorney ng papa mo. Your father fired him before his death. Sagot ni Luisa at inutusan ng isang kasambahay na kunin ang letter na para kay Ira. Pagdating ng kasambahay, inabot niya ang sulat at tinutukoy ni Luisa. Here, dear. Ito ang binigay sa'yo ng papa mo. Ayoko lang makisali kanina sa'yo at sa usapan ng lalaki na yon. Dahil masyado kang invested at nagpapaniwala. I personally don't care about whatever you're saying. I'm telling you to leave, so you had to leave. Saad ni Ira. At hindi yung choice. I am not asking you to leave. I am telling you to leave because I want you gone here. Bago ko itapon lahat ng gamit niyo. Your father arranged everything before his death. And unfortunately, there is nothing left for you. Sabihin mo lang sa akin kung gusto mo na share sa kumpanya. As the future CEO, hindi natapos ni Luna ang kanyang sasabihin dahil nagsalita agad si Ira. As the future CEO of my father's company, it's up to me to decide about everything. Sagot ni Ira at pumasok sa kanyang silid. Pagpasok niya, kinuha niya ang laptop upang tignan kung may balita ba patungkol sa pamana ng kanyang ama at kumpanya. Nagulat siya na makita nagkaroon ng press conference ang kanyang ama 2 buwan bago ito namatay. At pinamana kay Luna ang mga ari-arian at kumpanya. Kumukulo ang dugo niya dahil kitang-kita ni Ira na malala na ang kalagayan ng kanyang ama sa video at tila wala sa sarili. Kapal na mukha ng mga to. Sinigurado talaga na mapupunta sa kanila lahat bago patay ng tatay ko. Inis niyang bulong sa kanyang sarili at nakipagkita sa private investigator na binayaran upang makipag-usap patungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Pansin ni Ira na merong sumusunod sa kanya habang naglalakad palabas ng mall. Nang tatawid siya, may humarurot na motor na muntik siyang sagasaan. Mabuti na lang may isang lalaking humila sa kanya palayo sa daan. Napamura siya sa inis. Ingat ka naman! Sigaw niya sa nakamotor. Nakitang wala itong plaka. Agad siyang nagtaka bago lingunin ng lalaki nagligtas sa kanya. Ikaw? Nagtatakang tanong ni Ira na makita si Matt. Bumitaw ang binata sa kanya at inimbitahan siya na magtungo sa isang coffee shop. Why do I keep running to you? Nagtatakang tanong niya habang nakasunod kay Matt. Because I was following you. Diretsahang sagot nito. Natawa na lang si Ira sa pagiging straightforward ng lalaki. Pagpasok sa coffee shop, nag-order ng iced coffee ang dalaga, sliced mocha cake. Si Matt naman sinabing hindi siya mahilig sa kape at matatamis. Then why are we here? Nagtatakang tanong ni Ira. Because it is the safest place to negotiate. I own this. Sagot ni Matt at kinuha ang envelope na inaabot ng waitress sa kanya. I'm Matt Sandoval. I know your father, Senator Gilbert, and also familiar with your stepmother and stepsister. Pagpapakilala ni Matt at binuksan ang envelope. Nilahad ng binata ang mga litrato at text messages
At ilang pictures na naroon ang stepmother ni Ira na si Luisa. Binasa ni Ira ang mga text messages at tinignan ng mga litrato. Ito ay ang taxi driver mo kahapon na biglang nawala. Nagbayad ng tao si Luisa upang paalisin ang driver mo kahapon. Ito naman, yung driver na bigla ka nalang pinababa, binayaran din siya. Ang isa pa, naka-motorcycle na lalaki na muntik ka mabangga. Sadya yun, Ira. Hindi ako makapaniwala. Talagang ayaw nila sa akin. Bulong ni Ira sa sarili at napahinga ng malalim. Tumingin sa counter si Ira at tinignan kung padating na ang in-order niya iced coffee. Dahil tuwing stress siya, yun ang iniinom niya. So why are you telling me this? Are you just a concerned citizen who happen to know every single detail about me and my family? Nagtatakang tanong ni Ira kay Matt. I want to negotiate with you. Iba-blackmail mo ba ako? Are you going to ask me my money? I don't need your money. I have mine. As far as I can see, you can help me. I just want your stepmother to be helpless and miserable at alam ko na yun din ang gusto mo. Napakunot ang noo ni Ira sa sinabi ni Matt. Nag-iwan ang binata ng calling card sa kanya. Bago siya nito iniwan sa coffee shop, may pupuntahan pa raw kasi si Matt. Pinag-isipan niyang mabuti ang offer ni Matt. Interesado talaga siya. Ngunit hindi niya maisip kung sa paanong paraan niya magagamit ang lalaki. Pag-uwi ni Ira, nagbihis siya ng formal attire dahil a-attend siya ng event sa kanilang kumpanya. Kung saan, magiging isang official CEO na si Luna. Isang posisyon na alam niyang para sa kanya. Habang nasa biyahe, ilang beses sinawagan ni Ira ang attorney na nakausap ngunit hindi na ito sumasagot. Isang bagay na pinagtaka pa ng dalaga. Pagdating niya sa event, sakto naman nagsisimula na ito at nagsasalita na sa harap si Luna. Super thankful ako sa father ko na nasa heaven na dahil hindi ako makapaniwalang binigyan niya sa akin ng company na matagal niyang inalagaan. Sambit ni Luna at mahinang natawa si Ira sa isang tabi. Ako rin, di makapaniwala. Bulong niya at uminom ng wine. You trust me so much when I don't even trust myself that much. Senator Gilbert is not just a senator nor a CEO. He's a good man, a good father. Well, I doubt that. Ani Ira at napatingin sa kanya ang ilang mga tao. Kahit si Luna napahinto rin sa pagsasalita. I'm glad nandito ang kapatid ko. Anyway, that is Ira, ang stepsister ko na kauuwi lang galing States. Pakilala ni Luna at nagtaka naman ang mga reporters at media dahil hindi nila kilala si Ira. I appreciate na nagpunta ka pa talaga sa event upang maging parte ng isang masayang pagsasalo. Sagot na sambit ni Luna at tumango si Ira sa kanya bago lumapit sa stage. I'm not here to celebrate it. I'm actually here to ruin it. Napahinto si Ira magsalita nang makita nakatitig sa kanya si Luisa. At sa likod nito, 2 bodyguards na halatang handang magtungo sa kanya kung iuutos ni Luisa. Bukod doon, napansin ni Ira si Matt na nakaupo lang, nakasuot ng formal attire, habang nakatitig sa kanya, nasa VIP section pa ang binata. Nakaisip naman ng idea si Ira. Isang risky na idea na hindi magugustuhan ni Luna. I'm just here with my fiancé. Sambit ni Ira at nakarinig ng bulong-bulungan. You're engaged already? That's good to hear. Sino kaya ang lucky guy na boyfriend ng kapatid ko? Ngumiti si Ira at nakatitig lang kay Matt. Kaya't pati mga tao na patitig na rin sa binata. Tila naintindihan ni Matt ang gustong ipahiwatig ni Ira. Kaya tumayo siya at ngumiti sa dalaga. Ang simpleng ngiti ni Matt na yon, sobrang ikinagalit ni Luna. Ngunit pilit itong kinalma ang sarili dahil may mga tao sa kanilang paligid. This is my fiancé, Matt. Matt Sandova. Pakilala ni Ira at sunod-sunod na click ng camera ang kanyang nakita at narinig. Lumapit agad si Matt kay Ira at hinawakan ang kamay ng babae. Well, I don't see a ring. Nakangiting sambit ni Luna na kunwari nagbibiro lang. Napatingin naman si Ira sa kanyang ring finger.
at nakita na walang suot na kahit anong singsing. Tinignan ni Ira si Luna na nasa stage pa rin. Umiti si Ira bago sumagot. Well, I don't have to. I don't need that. It's just for me. And my future husband's eyes. You may continue your speech. We apologize to steal the spotlight. Kunwaring paghingi ng tawad ni Ira at naupo na. Muling nagpatuloy ang event. Ngunit pansin ni Ira ang tingin ni Luna sa kanilang dalawa ni Matt. Natatawa na lang siya sa tuwing nakikita si Luna na nakatingin sa kanila. Sana sinabi mo man lang sa akin. Nasa ganitong paraan ka papayag. Mahinang sambit ni Matt bago uminom ng wine. Why? Do you have a girlfriend? Nagtatakang tanong ni Ira at hindi naisip ang posibilidad na baka nga may girlfriend si Matt. What if I have? Tanong nito kaya gulat na gulat siya. So you have a girl... Tinakpan agad ni Matt ang bibig ni Ira. No, I don't. Nakangiting sabi ni Matt at tinanggal ang kamay sa labi ng babae. Nakaramdam ng halong inis at pagkamangha si Ira sa lalaki. At pabirong hinampas ang balikat nito. Kinabahan ako But, seriously? Wala ka talagang girlfriend? Promise? Paninigurado ni Ira at natatawang tumango naman ang lalaki. Yes, I promise that I do not have a girlfriend, Miss Ira. Sagot ni Matt at muling umiti bago tumingin kay Luna, na agad nag-iba ng tingin, nang makitang bumaling ng tingin sa kanya si Matt. She made sure of it. Dagdag pa ni Matt. What do you mean? Luna asked and offered me an engagement for God knows how many times. And I refused. Of course, I refused. Why? Dahil hindi ko dapat dinadamay ang plano at galit ko sa personal life ko. Sagot ni Matt kay Ira na nakakunot ang noo sa pagtataka. Did I ruin your plan? Kasi everyone knows that we're engaged because I announced it. Sambit ni Ira kaya napansin niya ang itsura ni Matt. Kahit pa hindi niya ganon kakilala si Matt, ibang usapin ang marriage sa buhay nilang dalawa. No, you actually made my plan even better. So it's okay. At isa pa, me standing up earlier is my silent consent to whatever you want me to do for you. Saglit na nagkatinginan sina Ira at Matt. That's right. You can do whatever you want with me. Nakaramdam si Ira ng kakaiba. Nang titigan ni Matt ang kanyang mga mata at ngumiti. Bumaling siya ng tingin sa ibang lugar at kinuha ang kanyang bag. Nag-iinit kasi ang kanyang pisngi. Excuse me, I think I have to go to the restroom. Pagpapaalam niya, bago naglakad papuntang restroom at saglit na nag-reflect sa kanyang actions. I'm insane. Ani niya sa sarili at tinignan ng pinto kung meron bang ibang taong papasok sa loob dahil baka marinig siyang nagsasalitang mag-isa. Kinalma niya ang sarili at nag-retouch ng kanyang makeup. Narinig niyang merong pumasok sa restroom at nakita si Luna na nakatayo sa kanyang gilid. Hindi pinahalata ni Ira na nagulat siya. Yes? Tanong niya dahil nakatitig pa rin sa kanya si Luna habang naglalagay siya ng lipstick sa kanyang labi. Are you here to congratulate my engagement? Nakangiting tanong niya na halata ng aasar kay Luna. Wala ka pang 1 week sa Pilipinas, pero ilang eksena na nagawa mo, no? You're actually aiming for my downfall. I am not aiming for your downfall. I am aiming for myself to the top. It's not my fault that me being on the top means you're at the bottom. Diretsong sagot ni Ira at nilingon si Luna na nakakuyom na ang kamao at nagpipigil ng galit. Mahina siyang natawa. Dahil naalala niya na ganito rin si Luna noon. Laging pikon at galit sa kanya. What now? You still got your anger issues stuck in? Pang-aasar niya kay Luna. Kinuha na ni Ira ang kanyang bag. At aalis na ngunit nagsalita pa si Luna. We both know na hindi kayo engaged ni Matt. I bet my life that it's your first time seeing him. Nakangiting sabi ni Luna.
bago nawala ang ngiti sa labi. Call of your engagement with Matt. Kaming dalawa naka-arrange para sa isa't isa. Hindi ikaw nakababalik na sa Pilipinas at nang aagaw na agad. What if I don't want to? You don't have to want something in order to do it. If I say, do it. Just do it. Tuluyang tumawa si Ira sa sinabi ni Luna. Naaalala tuloy ni Ira nung mga bata pa sila. At nakakaramdam pa ng takot kay Luna. Look at you. You're acting like your mother. Nagulat si Ira nang bigla siyang sampalin ni Luna nang banggitin si Luisa. Hindi pinalagpas ni Ira ang ginawa nito. Gumanti siya ng isang malakas na sampal sa pisngi bago ito itulak palayo sa kanya. Touch me again. And I swear, hindi lang sampal at tulak ang ibibigay ko sa iyo, Luna. If I'm acting like my mother, then you should act like yours too. Dead. Nakangiting sabi ni Luna at di napigilan ni Ira ang galit niya. Wala kang karapatan na bastusin ang nanay ko. Galit na sambit ni Ira kay Luna at muling tinulak palayo si Luna sa kanya. Nagtaka si Ira na hindi sumasagot o lumalaban ang babae. Talk bad about my mother again. At pangako ko sa'yo, nasasampalin ko ang magaling mong ina sa harapan mo mismo. Nakasalubong niya si Matt na may sasabihin sana kay Ira. Uuwi na ako. I know na nakatira ka pa sa mansyon niyo. Yes. Naglalakad na sila papuntang exit. And I don't think that's a good idea. You know what they're capable of. I'm not scared, you know. I was about to leave. Ihatid na lang kita. But before everything, may dadaanan tayo. Sambit ni Matt sa kanya. Pumayag na si Ira na dalhin siya ni Matt sa lugar na tinutukoy nito. Hindi naman inaasahan ng babae na magugustuhan niya ang lugar na yon. Ang isang maliit at mailaw na lawa na merong swing malapit sa tubig. Mahangin, maraming puno at madamo. This is the place na pinupuntahan ko kapag sawa na ako sa mga tao. And actually, lagi ako nandito. Pagkukwento ni Matt sa kanya. Nagkwentuhan pa ang dalawa tungkol sa iba't ibang bagay, gaya ng naging buhay ni Ira noon sa States. Si Matt naman, nanatili lang sa Pilipinas buong buhay niya. Unang beses na makaramdam ni Ira na meron siyang kaibigan. Dahil simula na makauwi siya ng Pilipinas, wala siyang ibang nakausap. Kahit ang kanyang kapatid, hindi na siya komportable kay Sarah. Parang ang ibang tao na yung kapatid ko eh. Pagkukwento pa ni Ira kay Matt. Naintindihan ko naman na gusto niya ng tahimik na buhay at malayo sa gulo. Masaya ako na may pamilya na siya at nag-settle down na. Pero parang ang silly at ang insensitive lang na in-expect niya ganoon din ang gagawin ko o ang gusto kong mangyari. Pagpapaliwanag niya. Taimtim na mga nakikinig sa kanya si Matt. Palibhasa, hindi siya yung nasa pwesto ko. Hindi siya yung pinabayaan ng pamilya at pinatapon sa ibang bansa. Ang bata ko pa na ilagay nila ako sa ibang bansa na hindi ako pamilyar. Di ba sila nakonsensya? Dagdag pa niya. Si Matt naman ramdam ang kanyang lungkot. Halatang masama ang loob ni Ira sa kapatid nito. Tagal mo sa ibang bansa pero fluent ka magtagalog? That's because purong Pinay at Pinoy din ang kausap ko doon. Sila na yung second family ko. Dahil sa kanila pakiramdam ko hindi ako nag-iisa. Ani Ira, bago tuloy-tuloy na magkwento tungkol sa mga naging kaibigan niya sa States. Inabot na madaling araw ang dalawa dahil naisipan pa nilang kumain ng dinner sa malapit na kainan. Halatang miss na miss ni Ira ang street foods at night market sa Pinas. Enjoy na enjoy ang dalawa sa pagkain habang tuloy-tuloy na nagkukwento kay Matt ang babae. Kaya nga hindi nila namalayan na oras. Inihatid siya ng lalaki sa mansyon. Ngunit pilit pa rin na kinukumbinsi si Ira na wag muna umuwi sa mansyon sa susunod na araw. Dahil alam ni Matt na mas magiging intense ang mga susunod na mangyayari sa bahay na yon. At batid ni Matt ang kayang gawin
ni Luisa kay Ira. Pinag-isipan namang mabuti ni Ira ang sinabi ni Matt. At nang makapagdesisyon, bumili siya ng kondo sa kalapit na condo unit din ni Matt Sandoval. Ilang linggo makalipas ang nangyari, nagplano si Matt at Ira na magdiwang ng kanilang public engagement party, kung saan maraming mga bigating tao ang invited, kabilang na si Luna at Luisa. Marami ang dumalo at nagregalo kay Matt at Ira. Ngunit nasira ang araw ni Ira na may video na kumalat na tinutulak niya si Luna sa loob ng restroom. Napatawan na lang siya sa galit dahil napagtanto niya kung ba't hindi lumalaban si Luna noong araw na yon. Tuso talaga yung babaeng yan. Sabit ni Ira at napansin ang paunti-unti ng mga taong nagsisiuwian mula sa event. Don't let that video get to your head. Paalala ni Matt na laging kalmado. Ilang araw ang makalipas naglabas ng statement si Luna na huwag pagsabihan ng mga tao na masama si Ira dahil sa kumalat na video na tila isang mabuting tao na humihingi ng awas sa masa na huwag itrato ng masama si Ira. Inis na inis siya dahil siya'y nagmukhang masama. Siya pa yung mukhang pinagtatanggol ni Luna. Isa lang ang nasa isip ni Ira na paraan upang gantihan si Luna. At yon ay si Matt. Batid niya na si Matt ang kahinaan ni Luna. At ang lalaki ay magiging daan upang maging butas ni Luna sa lahat ng plano niya. Nang dumating ang family day, nagkaroon ng isang salo-salo sa mansyon kung saan naroroon si Sarah, ang asawa at anak nito, kasama ni Luisa at Luna. Hindi inaasahan ng mga yon na dadalo si Ira. Lalong hindi nila inaasahan na hindi ito nag-iisa at kasama niya si Matt. Di naman siguro masama na isama ko yung fiancé ko, di ba? After all, magiging parte din naman siya ng pamilya. Nakangiting saad ni Ira at nakangiting nakatingin kay Matt na masaya nakikipagkwentuhan kay Sarah at sa asawa nito. Hindi pa naman kayo kasal. Paano ka nakakasiguro that you two will end up together? Nakangiting tanong ni Luisa na halatang duda at pinapahiya si Ira. Kahit sila-sila lang ang naroon. I guess, it's something na hindi maintindihan ng ibang tao. Pero sigurado kami ni Ira sa isa't isa, right love? Sagot naman ni Matt. Sa loob-loob ni Ira nagulat siya dahil tinawag siyang love ng lalaki. Napalunok siya bagong ngumiti. Muli na naman siyang nakaramdam ng kakaibang bagay sa kanyang puso. Tuwing lumalapit siya kay Matt, at lalo na pag si Matt mismo ang lumalapit sa kanya. Ikinalma niya ang sarili at nakangiti lang kahit na naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman. Sa bawat araw na lumilipas, nagkakatotoo ang plano ng dalawa. Unti-unti nang nasisira si Luna at Luisa sa mga tao at sa mga stakeholders ng kumpanya. Ang plano ni Matt na pabagsakin si Luisa, unti-unti niyang nakukuha. At malapit na makamit ni Matt ang hustisya na hinihiling niya para sa kanyang ina na inatake sa puso. At namatay noong i-demolish ang bahay sa lupang binili ni Luisa nung bata pa lang si Matt. Habang si Ira naman enjoy na makita si Luna na iritang-irita sa kanya habang inaasikaso ang plano ng dalaga na kunin ang mansyon at kumpanya. Ngunit pagdating kay Matt, naguguluhan si Ira. Sigurado siya sa sarili na wala siyang balak mag-asawa at gumawa ng pamilya. Ngunit nagdadalawang isip siya ngayon dahil confused siya sa kanyang nararamdaman para kay Matt. Ira. Pagtawag ni Matt kay Ira sa ikatlong beses, ngumiti naman ang babae at kinuha ang wine glass sa kamay ni Matt. You're zoning out. Yeah, I'm sorry. It's okay, you can tell me. Umiling lamang si Ira sa sinabi ng lalaki. Dahil paano niya naman sasabihin kay Matt na ang bagay na gumugulo sa kanyang isipan ay ang nararamdaman niya para dito. Napalunok muna siya dahil sa kababago nagsalita. Malapit na yata matapos ang plano natin. Ano sa tingin mo? Saan tayo kakasal? Natatawang tanong ni Ira. Dinadaan sa biro ang topic na matagal niya nang gustong pag-usapan. It's not like we're actually getting married, you know? Sagot naman ni Matt.
Napatitig si Ira sa lalaki bago napatango-tango at mahinang natawa sa sinabi nito kahit medyo nasaktan talaga siya. Napatanong siya sa kanyang sarili kung ba't niya naisip na magtatagal sila ni Matt dahil plano naman talaga nila ang lahat ng nangyayari. Kahit na engagement ay plano din. Bakit siya makakaramdam ng pagkadismaya? Nang marinig ang sinabi ni Matt sa kanya. May gumugulo ba sa isip mo? Wala naman, ibibiro lang ako. I'm not actually feeling well. I think kulang ako sa tulog. Ani Ira at bumalik na sa sariling condo unit niya. Ang simpleng kulang sa tulog na inaakala ni Ira, isa na palang matinding lagnat na hindi niya inaasahan. Isang araw lamang na hindi siya lumabas ng kondo, pumunta na agad si Matt na nag-aalala sa kanya. Sana sinabi mo sa akin na may lagnat ka para naalagaan kita agad. Alalang-alala na sabi nito at aligagang nagluto ng soup at ilang pagkain na hindi masakit sa tiyan at lalamunan ni Ira. Hindi inaasahan ng babae ang pag-aalalang matatanggap niya mula dito. Bukod sa pinaglutuan siya ng pagkain, si Matt pa mismo ang nagpakain sa kanya. Pihikan pa naman siya, pero kumain siya dahil kay Matt. Kumain ka na marami uminom ka ng gamot pagkatapos. Pansin ni Matt na tila nasasaktan si Ira sa paglunok. Malamang masakit ang lalamunan ng babae. Dahan-dahan lang. Huwag kang magalala. Ayos lang kahit mabagal kang kumain. Sambit ni Matt at hinalo ang soup na niluto. Muling hinawakan ni Matt ang liig ng babae at pansin na lalong tumaas ang temperatura nito. I think kailangan nakatandalhin sa ospital. Ayoko ng ospital, Matt. Sorry, ayoko talaga. Ani Ira na bakas ng takot sa ospital. May trauma kasi ito noon nung may sakit ang kanyang ina. Naintindihan naman ni Matt ang nararamdaman ni Ira at ngumiti siya sa babaeng may sakit. Naintindihan ko. Ayos lang. Aalagaan naman kita. Sagot ni Matt at muli pang sinubuan ng soup si Ira. Napatanong naman si Ira kung ano ba talaga meron sa pagitan nilang dalawa. Parte pa ba ito ng pagpapanggap at plano nila? Ang pagkalinga sa kanya ni Matt? O siya na mismo ang plano ng binata? Paano kung pinapaikot siya ng lalaki? Ayan ang ilan sa katanungan sa kanyang isipan na gustong-gusto niyang mabigyan ng sagot. Dahil masama ang pakiramdam ni Ira at natatakot sa mga masasabi niya, hindi na lang siya nagsalita. Pagkatapos kumain, pinainom siya ng gamot at tubig ni Matt. Bago maglinis si Matt ang kondo niya, pinagmasdan niya na mag-vacuum ang lalaki at maghugas ng plato. Habang hindi siya hinahayaang kumilos nito, nang sa ganon tuluyan na siyang gumaling. Naisip ni Ira kung gaano ka-husband material si Matt at magiging isang mabuting asawa at ama ang lalaki pagdating ng panahon. Napaisip siya kung sino ba ang babaeng mapapangasawa ni Matt o kung may pag-asa ba siya ang babaeng iyon. Nabago ni Matt ang isipan niya na noon ay walang balak mag-asawa at bumuo ng pamilya ngunit sa tingin ni Ira, wala naman siyang pag-asa dito. May kailangan ka pa ba? Gusto mo ba na uminom ng kahit ano? O kaya manood ng TV, makinig na radyo? Iwan mo na ako. Ani Ira. At humiga patalikod kay Matt. Si Matt naman nagtaka sa inasal ng dalaga. Ngunit hindi siya nagalit. Ba't naman kita iiwan? Saka kailangan mo ng kasama. Hindi naman ako ganong. Ginagawa mo ba to? Dahil naaawa ka? O ginagawa mo to dahil nag-aalala ka sa akin? Curious niyang tanong. Ginagawa ko ito dahil gusto ko. Diretsong sagot ni Matt sa kanya. Hindi naman satisfied si Ira sa sagot ng lalaki. Lumapit si Matt sa harapan ng babae at lumuhod. Nagkatitigan silang dalawa. Ginagawa ko to kasi mahalaga ka sa akin. Ani Matt at tinatanggal ang ilang strands ng buhok ni Ira na nakaharang sa mukha ng babae. Halaga ako sa'yo kasi kasama ako sa plano mo. Kasi kung wala ako, hindi mo magagawa ang plano mo, di ba? Bitter niyang tanong. Ginagamit lang natin ang isa't isa. Dagdag pa ni Ira na may sasabihin pa sana na hindi maganda, ngunit agad nagsalita si Matt. Hindi kita ginagamit lang.
Hindi ko alam kung anong tingin mo sa akin, Ira, but I'm not using you. I want you. Hindi natapos ni Matt ang sinasabi nang bigla siyang halikan ni Ira sa kanyang labi. Ngunit agad ding nagsisi si Ira at muling bumalik sa pagkakahiga. Hiyang-hiya ang babae na akmang itataklob ang kumot sa muka. Ngunit agad siyang pinigilan ni Matt nang may ngiti sa labi. What was that? Sorry, I just got carried away. Hindi ko sinasadya, Matt. Is that kiss a confession? Nagtataka pang dagdag ni Matt na nakatitig lang kay Ira. Hindi naman alam ng babae ang isasagot dahil nahihiya siya kay Matt. Then maybe I should also confess, right? Sambit ng lalaki at lumapit kay Ira upang bigyan ng matipid na halik sa pisngi. Gusto man halikan ni Matt si Ira sa labi nito, ngunit nagdadalawang isip pa rin siya dahil gusto niyang marinig ang eksaktong consent mula sa bibig ng babae. Damang-dama ni Ira ang tibok ng kanyang puso sa ginawa ni Matt. I already told you, you can use me however you want. Masaya na ako sa kung anong may bibigay mo sa akin, Ira. Nakangiting sabi ni Matt at hinaplos ang kanyang labi. Hinawakan naman ni Ira ang kamay ni Matt at ngumiti. Pagkatapos ng lahat ng to, I want us to start over. I want to start over with you. Hindi iniwang mag-isa ni Matt si Ira na ilang araw na may sakit. Inalagaan siya ni Matt at nag-asikaso sa bahay niya, gaya ng paggawa ng mga gawaing bahay, paglilinis, paghuhugas ng pinggan, pagpapakain sa kanya. Kaya't nang gumaling si Ira, bumawi talaga siya kay Matt. Nagtungo pa sila sa mall para mamasyal. Kahit anong gusto mong bilhin, ako magbabayad. Pagmamayabang ni Ira, tinawanan siya ni Matt. Kahit walang nakikita si Matt na gusto niyang gamit, at lalong walang balak magpabili ng kahit ano kay Ira, pinilit pa rin maghanap ni Matt ng matitipuhan niya para matuwa naman si Ira. At sa isip nito makabawi sa kanya. Batid ni Matt na nahihiya ang babae at medyo naiilang sa kanya dahil ilang araw itong naging dependent sa kanya mismo. At gusto ni Matt na pagaanin ang loob ni Ira. Nagdesisyon ng lalaki na magpabili ng digicam. Kumain silang dalawa sa restaurant, nag-ice cream habang naglalakad patungong amusement park nang magkahawak kamay. Nag-post ng litrato online ng dalawa at hindi yun nagustuhan ni Luna. Ba't pa kasi umuwi-uwi pa yan sa Pilipinas? Akala ko baburado na siya sa buhay natin. Iritang sambit ni Luna habang kumakain sa hapagkainan kasama ng kanyang ina. Malapit na nating makuha ang kumpanya. Nagsisimula na ng petisyon si Ira na yan para palitan ako bilang CEO. Kinuha niya na rin sa akin si Matt. Pati itong mansyon makukuha niya na rin. Sa lahat na naiisip niyang kinuha ni Ira, ang pinakakinaiinis na ni Luna ay napunta si Matt na matagal niya nang gusto sa kanyang stepsister na si Ira. Matagal niya nang inaalok ng arranged marriage ng lalaki. Can you shut up, Luna? Nag-iisip ako ng plano, anak. Sambit ni Mrs. Luisa habang kumakain. Kung pwede lang sanang patayin na yang si Ira kaso bawal. Pabirong sambit ni Luna. At nakaisip naman ng plano si Luisa sa sinabi ng kanyang anak. Huwag kang mag-alala. Just maintain a good look in the public. Ako nang bahala sa babaeng yan. Sambit ni Luisa at muling nagpatuloy sa pagkain. Masagana namang nag-asikaso si Ira at pumasok siya ng office. Kahit hindi sila nagkakasundo ni Luna. At kahit ayaw sa kanya, ng kanyang kapatid, nagtutungo pa rin siya ng kumpanya. Hindi may tatanggi ang galing niya sa pagiging marketing manager. Ang isa sa pinakamahalagang posisyon sa kanilang kumpanya. Kaya I suggest na mahalagang madaluhan natin ang exhibit fair next week. Paliwanag pa ni Ira habang pinapakita ang ideas at plano sa harap ng team. This is a good public appearance opportunity as well. Dahil nakikita ng mga tao na willing tayong matuto ng mga bago at patok sa paligid natin na alam naman natin na crucial sa magazine business na to. This is irrelevant to our company.
Hindi interesadong sabi ni Luna at tumayo sa kanyang kinauupuan kahit hindi pa tapos ang meeting. I gave you and your team a week to prepare? At ito lang ipapakita mo sa amin at sa mga stakeholders na nanonood sa atin ngayon? Natatawang tanong ni Luna at umiling kay Ira na hindi talaga naaprubahan ang request ng grupo ni Ira. With all due respect, Luna, late mo binigay sa amin ang project at ginamit lang namin ang ilang araw na binigay mo sa isang mabigat na project, pero I am confident na kung anong pinasa namin magandang tignan at gawin. Tama ba, Miss Reyes? Napatingin ang lahat kay Miss Reyes na isang stockholder na interesado sa isang bagong project. Dahil sa pagdadalawang isip ni Miss Reyes, kung itutuloy ang pagiging stockholder ng kumpanya, naisipan niyang manood ng meeting na patungkol sa mga new projects ng company at pansin na pansin ni Ira ang ngiti ni Miss Reyes na nag-e-enjoy na makinig at halatang pagiging maganda ng idea ni Ira. Honestly, I liked it. Ito yung kailangan ng company. Kailangan natin na exposure sa media, ng appearance sa outside world. That's what I'm saying. We shouldn't be locked up inside our company and just try to mingle with other people out there to seek opportunities or if not, to create them. Walang nagawa si Luna kundi pumayag na lang, kahit di bukal sa kanyang puso. Pag-alis ni Miss Reyes, lumabas na rin ang meeting office ng ibang members ni Ira, kung saan naiwan si Luna na nakaupo pa rin. Si Ira naman pinapatay ang projector. Ihatid pa ba kita sa office mo? Pabirong tanong ni Ira na nagtataka kung ba't di pa rin bumabalik ng opisina si Luna. Funny ka rin, no? Sarkastikong sagot ng babae. At may sasabihin pa sana na tumunog ang bell na nagbibigay ng senyales na lunch na. Saan ka magla-lunch? Kaswal na tanong ni Ira. Mag-order ako sa Mr. Henry's meal? Tanong ni Ira na alam ko anong paboritong bilihan ng pagkain ni Luna. Nagulat naman si Luna dahil naaalala pa ni Ira ang bagay na yun. Too bad, sarado sila ngayon. Sambit ni Ira at pinakita ang cellphone niya kay Luna upang ipakita lang na sarado na ang favorite restaurant ngayong araw. Habang nakatingin sa cellphone si Luna, nag-pop up bigla ang chat ni Matt kay Ira na nagpapaalalang kumain na ang babae at huwag magpapalipas ng gutom. Nakaramdam ng halong lungkot at inis si Luna nang makita ang mensahe ni Matt para kay Ira. Nangaasar ka talaga, no? Tanong ni Luna, ngunit dinagats ni Ira ang sinasabi nito. Bumukas ang pinto at pumasok ang isa sa mga kaibigan ni Ira at miyembro ng marketing na inaalok ang babaeng sumamas na kumain sa kanila. Napansin naman ni Ira na nag-iba ang tingin ni Luna at biglang naalala na hindi pa niya nakikitang kumain sa labas si Luna. Lagi lang itong nag-order. Hindi niya alam kung ba't siya nakaramdam ng awa para sa kanyang kapatid. Skip ako ngayon. Enjoy kayo sa lunch, may kasama ako eh. Sambit ni Ira at umalis ang kaibigan niya na nag-aalok sa kanya. Nakaramdam ng selos si Luna. Dahil akala niya, si Matt ang kasama na tinutukoy ni Ira. Saan mo gustong kumain? Inaalok mo ba ako? Well, malamang. Alam naman nating lahat na ayaw mong kumain sa cafeteria. Walang malapit na restaurant na gusto mong kainan. You can't drive at lalong ayaw mo sumakay sa taxi o mag-commute. So say the name. Sabay ka na sa akin kumain. Kahit na ayaw aminin ni Luna ang totoo, tama si Ira. Pumayag na lamang siya at sumabay sa babae. Pinagtaka ng mga empleyado na magkasama ang dalawa. Lalo na at batid nilang hindi talaga magkasundo ang dalawang ito. Tapos ngayon naglalakad ang dalawa patungo sa parking lot. Kailan ka pa nagkaroon ng license? Nagtatakang tanong ni Luna habang pumapasok ng sasakyan. Bakit ka nasa likod? Dito ka sa tabi ko, ano ako driver mo? Tanong ni Ira na makita si Luna na naupo sa backseat. Nagpigil ng tawa ang babae sa sinabi ni Ira at lumipas sa passenger seat. Mahirap kasi mag-commute sa States. Medyo hassle para sa akin kaya kumuha ko na lisensya nang mag-legal age ako. Namangha si Luna sa pagmamaneho ni Ira. Ikaw, wala ka pa rin bang lisensya? It's not too late to be independent, you know? Ani Ira na alam ang dahilan kung ba't nagdadalawang isip na sumagot si Luna.
Malamang pinagbawalan to ni Luisa na kumuha ng lisensya dahil nag-aalala sa kaligtasan ng anak at upang makontrol si Luna. Natatakot din kasi ako baka bumagsak ako. Then try it again. Pagputol ni Ira sa sasabihin nito. Hindi ka sumasagot kung saan mo gustong kumain. Kaya sa ibang branch lang tayo ng Mr. Henry. Napaisip si Luna kung bakit nga ba siya sumasama ngayon kay Ira. Ngunit ang tanong na yon sa kanyang isipan ay nawala nang agad makipagkwentuhan sa kanya ito na para ba sila magkaibigan na matagal nang hindi nagkita. Pagdating nila sa Mr. Henry, nag-order silang dalawa ng pagkain na halos magkaparehas lang dahil parehas sila ng taste. Saglit na nagkalimutan ng dalawa ng inis at galit at sama ng loob. Dahil nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagay na lumipas na, gaya ng mga kababatan nila noon at mga bagay na ginagawa nila nung bata pa, nang maayos pa ang samahan nilang dalawa. Hindi nila namalaya na lumilipas ang oras at nag-e-enjoy sila sa masyadong pag-uusap. Pagbalik ni Ira at Luna sa sasakyan, may dala-dala pa silang ilang snacks mula sa Mr. Henry at nagkukwentuhan pa ang dalawa. I also remember that time na nadulas ka pagpasok sa classroom ng elementary tayo. Pagkukwento ni Luna at nakangiti kay Ira. Don't talk about it. That's so embarrassing. Pagpasok ni Ira na sasakyan, nakaramdam siya ng kaba at di niya alam kung bakit pero nagsalita siya. Pinagbasta niya ang loob habang nagsasalita si Luna. Nakita ang ilang mga gamit na nag-iba na ang pwesto. Habang nagmamaneho, nakaramdam siya ng hilo. Ano yon? Nag-spray ka ba? Nagtatakang tanong ni Luna habang pinapagpag ang kanyang palda at tinignan si Ira. Hindi ko alam ang nangyayari. Para nahihilo ako. Sambit pa ni Luna na pumipikit-pikit na rin. Nang mapansin ni Luna ang mata ni Ira na unti-unting bumabagsak, pinilit niyang gisingin ang babae dahil si Ira nagmamaneho. Naguguluhan ng dalawa kung ano ba yung naaamoy nila. Sinubukang ihinto ni Ira ang sasakyan ngunit hindi gumagana ang brake nito kaya nagpanik sila. Nang tumunog ang cellphone ni Ira, sinagot niya agad ang tawag ni Matt. Kahit medyo wala na sa sarili. Mabilis niyang pinaalam ang nangyayari bago dumiretso ang sasakyan sa tulay at nahulog sa tubig. Pagbaba sa tubig, hinawakan ni Ira ang kamay ni Luna na nanginginig sa takot at pinipilit na lamang na hindi mawala ng malay. Ilang beses na pinagsisipa ni Ira ang pinto ng sasakyan upang bumukas. Tinulak naman ni Luna si Ira palayo upang ihampas ang tumbler niya na ilang beses sa glass window pero hindi pa rin bumubukas. Nanghihina na silang dalawa at nasa-suffocate. Kung hindi suffocation ay kamamatay ni Ira at Luna, malamang malulunod silang dalawa sa loob. Ginamit ni Ira ang natitirang buong puwersa upang buksan ang pinto sa passenger seat at bumukas naman ito. Tinapik ni Ira ang kanyang damit at pinauna ang babae na lumangoy palabas ng pinto dahil nawawala na ito ng sapat na hininga. Nang si Ira na lalabas, biglang sumara ang pinto at naipit ang damit niya. Sinubukan niyang punitin at hubarin ang damit ngunit hindi niya magawa dahil nanghihina na siya. Nagmamadali na lumangoy paakyat si Luna nang makita si Ira na na-stuck at humihingi ng tulong. Nakaramdam ng takot si Ira dahil duda siyang tutulungan siya ni Luna. Ngunit hindi nagdalawang isip ito na lumangoy pabalik para tulungan siya. Sabay silang lumangoy dalawa at nang mapansin ni Ira na nawala ng malay si Luna, niyakap niya ang kanyang stepsister at dali-daling lumangoy makahinga lang. Agad na naghabol ng hininga si Ira at nagmamadaling itinaas si Luna at isini-PR ito. Akala niya wala ng pag-asa. Pero biglang umubo si Luna. Kaya, sa labis na tuwa, niyakap niya ito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, niyakap siya pabalik ni Luna. Ang hindi inaasahan na pangyayaring iyon, nagbukas ng oportunidad kay Luna at Ira na magkalapit. Nakulong si Luisa dahil ito ang mastermind sa krimen. At ang kaso nito, attempted murder. Nadamay pa ang sariling anak na si Luna. May mga kaso rin ng pangmamanipula ng papeles at involved din si Luisa sa pagkawala ng private attorney ng ama ni Ira.
Sa patong-patong na kaso ni Luisa, nagbigay ito ng lungkot kay Luna. Ngunit isang reflection sa lahat ng masamang ginawa nila kay Ira. Na-realize ni Luna ang isang bagay na kapag hindi sa kanya, hindi dapat pinipilit. Lubos siyang nagpasalamat kay Ira at humingi siya ng tawad. Ilang linggo bago makuha muli ni Ira ang kumpanya, binigyan niya na isang mataas na posisyon si Luna. Dahil malaki din ang naitulong nito sa kanilang kumpanya. Ang mansyon nila ay tila isang alaala ng magaganda at malulungkot na pangyayari sa buhay nilang dalawa. Nanatili pa rin si Ira at Luna nakatira doon, kasama si Sarah at ang kanyang pamilya. Masaya naman si Matt para kay Ira. At sa wakas dumating na ang araw na hinihintay niya. Ang katapusang hinahangad dahil sa wakas maaari na sila maging masaya ni Ira. Magkahawak ang kamay nila habang naglalakad sa lugar na laging pinupuntahan ng binata noon. Ang ganda mo. Diyan ka lang, kukunan kita ng litrato. Nakangiting sabi ni Matt at kinuha ang digicam upang picturean ang kanyang girlfriend at soon-to-be wife na si Ira. I love you. Sambit ni Matt at napangiti naman ang babae. Ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ni Matt ay ang pag-uwi ni Ira sa Pilipinas dahil nakilala niya ang babae. Galit at lungkot man ang naging daan ng pagkakalapit nila. Napalitan naman ito ng tuwa, kasiyahan, at walang hanggang pagmamahalan. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Lourdes Bardeloza, Lucia Evangelista, Janice Sarincal, Fan Alvarez, Jasmine Bayan, Annabel Mandabon, Shamra Palot, Rosha Rodriguez, Emerald Peniro, Annalisa Ributa, Maria Fe Blanco Flor, William Cinco, Cora Pabilar, Josefina Rubio at Che Malorca. Maraming salamat po sa inyong lahat.